ang huling pagsasama namin ni Pastor Kibuloy, noong kasama pa namin si PRRD. Noong sa Davao. After noon, hindi na po namin nakita si Pastor Kibuloy. Maliwanag yan, ha? Tigil-tigilan nyo kayong mga bangag, ha? Kayong mga praning, ha? Baka hindi sabihin nyo naman, i-demanda yung 3 vloggers na yan. Hindi itinuturo. Hindi po namin alam kung asaan. At saka kahit alam namin, hindi namin ipagpapalit ang 10 milyon. Hindi, wala po kaming kakayanan. Okay? Kung kayo, hindi nyo alam kung asaan, paano pa naman kami? Pambira kayo, ha? Kayo may intel, kayo may budget. May budget kayo para makapanghuli at magkaroon kayo ng intel. Kami wala. So wag niyong iasa sa amin. 10 million. Ay kape tayo. Isa pa tong paborito ko dito sa SMNI. Mismo yung kape nila. Diretso tayo. $2 million ang offer ng US, kumita pa sila Abalos. Aba, ganun ba? Pambihira naman, Abalos. Hati tayo dyan. Sabi ni Joey Ferrero, $2 million ang offer ng US, kumita pa sila Abalos. Pambihira, no? 2 million. Tama, no? 2 million. Times 50. Lagay mo na lang sa 58. 116 million. Tapos ang ibibigay mo, Abalos, 10 million? May pambihira ka. Saan na pupunta yung iba? Sabi ni Mary Jean Castillo, puro sila demanda, nakakasuha na administrasyon. No? Ito ang administrasyong puro demanda. Sinabi ko sa inyo kanina lang nag-live tayo. Ano sabi ko sa live? Si Trillanes, ididemanda si Pastor Kibuloy. Ngayon naman, pinag-iinitan nito si Pastor Kibuloy. Pambira kayo. Type nyo si Pastor Kibuloy. Kung hindi pag-iinitan nyo si Baste, si Pastor Kibuloy. Ito naman si Mix, pinag-iinitan si Pulong. Nako. Pambira, no? Sige, tuloy natin. Jacqueline Roy at Sylvia Semanes. Yun na lang ituro natin, tigwa 1 million. Baka sabi, alam ni Coach, baka nandiyan lang yan. Hindi po namin kilala yung mga yon. Hindi po namin nakikita. Kayo tigil-tigilan nyo. Maka mga praning sa inyo. Sabi ni Joe Corpus, I agree with you. The Philippines demand the administration. Sabi naman ni Gaming, parang away bata ang administrasyon. Kaya nga, di ba? Pag maka-Duterte, galit. Yan lang ang nakikita kong kasalanan ni Pastor Kibuloy. Actually, hindi pa nga kasalanan naging kaibigan siya ni Duterte. Pagkakaibigan ka talaga, pag-iinitan ka. Hindi pa nga kasalanan yun Yan lang naman ang kaso niyan, puro Pastor Kibuloy. Puro Pastor Kibuloy, puro Duterte lang yan. Kaya pinag-iinitan si Pastor Kibuloy. Pambira. Sige, tuloy. Mga pugante. Sila'y pinaghahanap ng mga otoridad. Hindi nyo hahanap? Gusto nyo tulong ng iba? Sabi dito, desperado na sila, Coach. Oo nga. Hindi. Alam mo kung bakit? Ikakwento ko lang. Alam nyo kung bakit? Bakit sila desperado? Hindi, wag na. I-secret ko. Ba't sila desperado kay Pastor Kibuloy? Secret. Alam ko kasi bakit Mamaya sabihin natin. Mamaya bandang huli, Dahil sila ay may warrant of arrest na in-issue ang isang korte. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse. Bata. Child, bata. Ito naman si Abalos, parang parang magpa-presscon, parang bata. Isa ka pa dyan ba? Child abuse, di bata. Pambira kayo. Pero ito seriously kung ibintang nyo sa Duterte na sila ay adik, talagang kagaguhan yan. Okay?
Ibintang nyo na lahat sa Duterte na sila ay adik at kurakot. Ibintang nyo na lahat, wag lang yung sila ay adik at kurakot. Same thing with Pastor Kibuloy. Ibintang nyo na lahat kay Pastor Kibuloy, pero yung pang-aapi sa kabataan. Ang dami pong natutulungan yan. Alam mo, mayroon akong mga nakikita na pagtulong mismo ng SMNI at KOJC sa mga bata, mga musmos, na hindi nila kaano-ano, na hindi nila members. Tinutulungan nila. Yun po ay hindi kwento na nabalitaan ko. Yun po ay hindi ko nakita lang. Yun po ay na-experience ko. Yes po, na-experience ko po. Hindi ko po sa inyo maipaliwanag, pero nakita ko kung paano magmahal ng bata ang KOJC. Kaya ibintang nyo na lahat kay Pastor Kibuloy, wag lang yung pag-aabuso sa bata dahil walang maniniwala sa inyo. Gago lang ang maniniwala sa inyo. Oo, galit lang sa Duterte ang maniniwala sa inyo. Inggit lang sa Duterte ang maniniwala sa inyo. Kasi ang atake nyo kay Pastor Kibuloy, that is an attack para sa mga Duterte. Kaya katulad ng sinasabi ko, ibintang nyo na lahat sa Duterte, wag lang addiction at corruption. Kasi walang maniniwala sa inyo. Gago lang ang maniniwala sa inyo. Bobo lang ang maniniwala sa inyo. Or inggitero. Or galit lang sa Duterte ang maniniwala sa inyo. Same thing. Gago lang ang maniniwala na mapang-abuso sa kabataan si Pastor Kibuloy. Hindi po. Kaya nga sabi ko, ibintang nyo na lahat sa kanila. Ito, gaya ng sabi ko, ito po ay na-experience ko. At hindi lang po ako. Marami po ang naka-experience kung paano magmahal ang KOJC ng mga bata. Kung paano nila pinapalaki kahit hindi nila members. Kung paano nila sinusuportahan kahit nga hindi Pilipino. Pinag-aaral, dinadamitan, pinapakain. Alam yan ng hindi lang KOJC. Hindi lang ni Coach Oni. Marami po ang nakakaalam niyan. Kaya wag niyong gaguhin ang mga Pilipino. Kayo, tigil-tigilan nyo yan, kalokohan nyo yan. And exploitation, child abuse and exploitation at qualified trafficking. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hindi biro yung kaso na yan. Kaya ngayon lang lumutang yan eh. Wala namang problema yan dati. Bigla na lang nahalukay ang kaso na yan. Matindi talaga. Matindi. Alam mo, kaya nakakatakot kumalaban sa gobyernong ito. Matindi. Pag ikaw nabansagang Duterte, umanda ka na. Personal life mo hahalukayin. Buhay mo hahalukayin. May kaso ka hahalukayin. Lahat. Lahat ituturo sa'yo. Kulang na lang ituro sa'yo. Pati pagpatay kay Magellan. Basta kaibigan mo si Duterte. Yan ang totoo. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinag-ahanap ng mga otoridad. Gusto ko hong i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila. Meron daw kaibigan si Abalos na gustong tumulong sa paghahanap kay Pastor. Hulaan ko yung kaibigan mo, Abalos. Hulaan ko lang ha. Isagutin mo kung tama. Yung kaibigan mo na gustong tumulong, mag-donate ng 10 milyon, yung mga kaibigan mo o kaibigan mo, huhulaan ko. Sige nga kayo, tulungan nyo ako, hulaan nyo rin. Sa manunood ng replay, tulungan nyo ako, hulaan nyo rin. Una, galit yan sa Duterte.
Sige. Abalos. Yung kaibigan mong yan, galit sa Duterte, no? Pangalawa, insecure sa Duterte. Yung kaibigan mo, insecure sa Duterte. Hula ko lang. Pangatlo, hindi nila kayang labanan ng patas ang Duterte. Kaya sinisiraan lahat ng mga kaibigan ni Duterte. Hula ko, yung kaibigan mong yan. Magdo-donate 10 milyon para mahuli si Pastor Kibuloy. Di ba? Sino yon? Sino ang maglalabas ng 10 milyon magdo-donate para mahuli si Pastor Kibuloy? Sige nga. Sino ang nasa matinong utak ang maglalabas ng 10 milyon para mahuli si Pastor Kibuloy? Una, anong pakinabang yan? May pakinabang lang yan kung galit kay Duterte. 10 milyon yung kapalit. Pangalawa, inggit, insecure sa Duterte. Yun lang yan. Ano pa maano niyan? Wala na. Ay, nako kayo, Abalos. Tama ba hula ko? Ako'y nagtatanong lang, Abalos. Tama ba yung nahulaan ko? Galit sa Duterte. Kayo hulaan nyo rin. Anong katangian niya nagbigay ng 10 milyon para mahuli si Pastor Kibuloy? Hulaan nyo rin. Makapagkape nga. Ninenervous ka. Go. At nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos for any information leading to the arrest of Pastor Kibuloy and 1 million each. Karen May Plato. Bago member. Thank you. Tularan na magandang halimbawa. Thank you, Karen May Plato. Isipin mo 10 million. May 1 million pa each. Doon sa may kilak, yung mga kaibigan nyo, sila Canada, pasensya na po. Hindi ko po sila kilala. Yung Canada na yan, tingnan mo. Hindi lang 10 million, meron pa. Sinong loko-loko ang magbibigay niya kung 10 milyon kung wala kang galit kay Duterte? Tingnan nyo mabuti, isipin ninyo. Ang daming problema ng Pilipinas. Ano ngayon kung mahuli si Pastor Kibuloy? Bababa ang presyo ng bigas. Hello? Bababa presyo ng gasolina. Hello? Tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Hello? Pag nahuli ba si Pastor Kibuloy? Masusolba ang kagutuman at magkakaroon ng maraming trabaho mga Pilipino. Hello? Bakit dyan nakapokus yung kaibigan mo, Abalos? Batay ka muna. Anong meron kay Pastor Kibuloy? Bakit lang gagalaiti yung mga kaibigan mo magbigay ng 10 milyon? Napano ka? Napano yung mga kaibigan mo, Pastor Abalos? Ako'y nagtatanong lang naman. Isipin mo, ang dami may kaso sa atin. Yung smuggler, hindi na naimbestigahan, ayaw nyo magbigay ng pabuya ron? Yung mga napakaraming addict na mga drug lords, hindi kayo nagbibigay ng pabuya? Ang daming kriminal sa Pilipinas, walang pabuya? Yun lang dapat tinatanggal sa kalsada. Kasi mga drug lords yun, smuggler. May epekto po yun sa ekonomiya natin. Ito si Pastor Kibuloy, mahuli o hindi mahuli, bagamat wala naman siyang kasalanan, ako'y naniniwala doon, wala namang epekto yan. Paano kayo? Paano yung kaibigan mo? Abalos? May nukno ka naman ata. Ito yung nagtatanong lang, Kasi parang nukno ka naman ang kainggit niya kay Duterte. Ako hindi naniniwala this is an attack against Pastor Kibuloy. Walang naniniwala doon. This is an attack against Duterte. May sobra namang kainggit dyan.
Yung kaibigan mong yan, sobra namang kainggit, ka-insecure sa mga Duterte niyan. Aba? Ano bang tinitira niyan? Ha? Nagpupunta ba yan sa Goldilocks? Ay, nagtatanong lang po tayo. Oo. Kasi ako, nagpupulburon din ako yung Goldilocks, ha? Sa Goldilocks. Yung pulburon sa Goldilocks, ha? O ako, never been touched. I'm a virgin. I'm a virgin, sabi nga sa Ilocano. I'm a virgin pagdating sa droga. Huh. O, wala. Wala kayo may bibintang sa akin. O, pero, alam mo, nakakapraning yan, yung pulburon. Ay, nako. Oo. Kasi sugar high yan. High, yan eh. Ha? May yan. Pag dati kasi, paborito nung yung lola ko yung pulburon sa Goldilocks. May sugar rush, yun. Baka napapraning na kayo, kakapulburon nyo, ha? Yung sa Goldilocks, yung sugar rush, ha? Grabe ka insecure na mga kaibigan mo, ha? Abalos. Kay Duterte. Oh. For Crescente, Canada. No, Crescente, Canada, 1 million. Pauline, Canada. Oh, Pauline, Canada, 1 million. Oh, ilan na yan? Ingrid, Canada. Oy, Ingrid, Canada, puro Canada. Oy, nasa Canada yan. Pero mahuli ko kaya yung isa, baka 1 million yun. Joke lang po, joke lang. Grabe itong mga ito, mga animal. Jacqueline Roy at Jacqueline Roy. Sylvia Semianes. Sylvia, 5 ata yun. So 10 plus 5, 14. Hindi. 10 plus 5, 15. 15 million, 5 ba yung binanggit? Pambira. Gagastusan yung yan. Ang daming nagugutom sa Pilipinas. Ay, Jesus ma. Ako may hula. Ito, sa tingin ko, ha. Makinig ka, Abalos. Tingnan mo kung tama na naman ako. Tingnan mo kung tama ako, tamang-tama. Tingnan mo. Una, sinabi ko, yung kaibigan mo yan, inggitero kay Duterte. Sasabihin ko lang, pangalawa. Ano yan? Kaya kayo nagra-rush? Ha? Pinag-initan nyo si Bantag, pinag-initan nyo si Tebes, pinag-initan nyo to si Pastor Kibuloy dahil magsosona? Wala kayong sasabihin sa sona? Kamote kayo, no? Ayun na mahirap. Kumbaga sa exam, kayo yung parang di tawag dito, nagra-rush kayo. Cramming. Nagka-cramming kayo. Kamote. Paano nga gawin nyo? Hindi organic. Ano yung hindi nakapag-aral at bigla nagmamadali kasi mag-e-exam na? Hindi organic. Anong gagawin niya? Mangongopya, di ba? Kayo din, magsosona na. Wala kayong masasabi. Hindi nagka-cramming kayo, hindi organic. Sabi ninyo, si Tebes, pauwi na, hindi pa rin umuwi. Si Bantag, sabi nyo, alam nyo kung nasaan. Hanggang ngayon, di nauuli. Si Pastor Kibuloy, nagbigay kayo ng pabuya, 10 million. Tapos kayo sa amin kayo magagalit, hindi naman namin alam kung saan. Nasa puso namin. Yan. Yun lang ang alam namin. Tanungin nyo, si PRRD, alam daw ni PRRD. Di ba sinabi ni PRRD, alam niyo kung nasan si Pastor Kibuloy? Hindi naman binulong sa akin ni PRRD. Nagswapang sa information si PRRD, hindi naman binulong sa akin. Anong magagawa ko? Sabi dito ni 8BBM administration failed, not public servants but mafia in the Malacanang, now clubhouse. Rene Huelva, kapal ng mukha mo, Abalos, may kabit ka, sabi nila, ay, wag po yan, wag yan. Ayoko ng personal. Huwag tayo sa personal. Doon lang tayo sa Wala silang achievement sa SONA. Sabi ni Karen May Plato, my God, I hate drugs. Di ba? Ewan ko sa inyo, ha? Kayo ba, may aasahan pa sa mga pagganito, ganito nitong mga ito? Sabi nito si Mel, ha? Kung yung mga pabuya nila kay Pastor, ibinigay nila sa mga mahirap, nakatulong pa kayo. Correct. Tama si Mel. Alam mo, kasi kahit naman mahuli si Pastor o hindi, wala namang pakinabang sa bansang Pilipinas.
Ba't kayo nagmamadali? Kung yung 10 milyon, gumawa kayo ng negosyo. Maliit man na negosyo o malaki man yan. Meron pa kayong mabibigyang trabaho. Di ba? May nangyayari. Puro kayo pabuya. Ulitin ko, ganyan yung ginawa ni kay Bantag. Nagpabuya sila after ma-interview namin. After ngayon pumunta ng SMNI anchor sa Hong Kong, neto may pabuya na ulit, 10 milyon, dinagdagan. OA. Sa totoo lang, ang OA nyo. Bawas-bawasan yan kung ano man yung tinitira. Ako, ito tinitira ko eh. Oo. Ito, tirahin ninyo. Ha? Ito, payo ko sa inyo, tirahin ninyo ito. Ha? Oo, tirahin nyo to, Galilee. Ito po ang tubig dito sa SMNI, Galilee. Babait kayo. Water from Galilee. Alam naman natin kung ano yung Galilee. Tubig. Babait kayo dito. Oo, yung mga kasamahan ko, pag nandito, bumabait. Di ba, hindi sila... Mga kasamahan ko, bakbakero eh. Bakbak dito, bakbak doon. Pag nandito, medyo laylo. Kasi ito nga, ito pinainom. Malakas to. Paligo ko kaya to sa mga politiko. Paligiwan ko kayo. Medyo baka matapon yung laptop ko. Di ba? Siya ba yan? Paliguan kita. Ikaw. Nang tuminutino kayo. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy. Ay, natuturo ko na dito si Pastor. Okay. Ayun yung buffet namin, no? Oo. At yung favorite kape ko. Ayan. Yung buffet, nakahanda na. Pambihira. Ganyan kami inaabuso ni Pastor Kibuloy. Ayun eh. Ng SMNI. Laging buffet yung pagkain. Ay, nako. Inulit pa niya. Hindi. Ito, may tanong lang. Yan ba ay hinahabol nyo sa SONA or hinahabol mo dahil tatakbo kang senador? Abalos. Ito, hula ko lang naman. Tingnan mo kung tatama yung tatlo. Pangatlong hula ko na ito. Matatalo ka bilang senador. Manguhula ako. Kung mali, di sorry. Pero tingin ko tama. Ano yung una kong hula? Yung kaibigan mo sinasabi na magdo-donate ng 10 milyon na reward sa makakahuli kay Pastor Kibuloy, inggitero, insecure sa Duterte. Una kong hula, Ano ba yung pangalawa ko? Pangalawa. Pangatlo muna, nakalimutan ko yung pangalawa. Pangatlo, matatalo ka. Ganitsaan na yan. Alam mo, minsan, kumbagat sa ang operasyon, masakit. Pero minsan, kailangan mo ng operasyon para ka gumaling sa sakit mo. Masakit man tanggapin, Abalos, matatalo ka. Matatalo ka. Pangatlong hula ko, tingnan nyo kung tumama ako. Ano yung pangalawa pinahulaan kong yan? Sabi dito, talo yan, walang karisma yan sa mga tao. Ano yung Sabi, Abalos, saan mo kinuha ang 10 million? Sa loto na naman. Hindi, sa kaibigan daw niya. Yung kaibigan niya siguro, yun inuhulaan ko. Insecure sa Duterte yon. Baka palaka yun. Ay, hindi. Insecure sa Duterte? Bakit naging palaka? Ay, palaka. Ano yung pangalawang hinulaan ko? Limutan ko tuloy. Pero tatama yun, sigurado tatama. Alam na this pala ka. Hindi naman. Teka muna, Abalos. Hindi, ako may tanong lang, Abalos. Tingin mo mananalo ka?
Sabi ni Olive Oil, magnanakaw siguro yung friend niya. Oy! Grabe. Insecure na sa Duterte, magnanakaw pa? Yung kaibigan niya, pambira naman. At 1,000,000 naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi 1,000,000 ito 1,000,000 kay Crescente, 1,000,000 kay Pauline Canada, 1,000,000 kay Ingrid Canada, 1,000,000 kay Jacqueline Roy, at 1,000,000 kay Sylvia Semianes. Pito pala, 17 million. Inulit niya. Pito, no? Pito, tama, no? O basta 17 million. But anyway, 10 million kay Pastor Tibuloy at dun sa mga iba pa, tigwa 1 million. Grabe, no? Inulit pa ni Abalos. Ngayon, Coach Oli, ba't sinasabi mo, ulitin ko lang dito ang part kasi bakit sinasabi mo kaibigan? Siya mismo nagsabi kaibigan niya. Oh. Ang isang korte. Ang kaso nila sa ating exploitation, child abuse and exploitation. Hindi ho biro ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa, ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinag-ahanap ng mga otoridad, sa mga nanonood at nakikinig, na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap. Meron tayong mga kaibigan. Di ibig sabihin kaibigan ni Abalos. Di ibig sabihin, wow. Grabe yung mga kaibigan mo. Tama ba? Pwede ba natin tayong lahat idemenda natin ng gobyernong ito? Antay-antay lang tayo. Gumagalaw na po si BP Sara. Kalma lang, gumagalaw na si BP Sara. Maniwala kayo, gumagalaw ng Duterte. Naku, maniwala kayo. Tandaan mo, Abalo, sabi, di araw-araw piyesta. Darating din ang panahon na ikaw naman ang magtatago. Maniwala ka. Yun. Hindi ka mananalo. Karma yan sa'yo, Abalos. What you sow, you will reap. Believe that, Abalos. Yes. Ako naniniwala ako hindi rin mananalo si Abalos. Ayan. Kaya kalma lang kayo kay Pastor Kibuloy, ha? Ang daming dapat asikasuhin. Kung ano-ano pinag-aasikaso nyo, puro pamumulitika. Tigil-tigilan nyo. Ang asikasuhin nyo, eto suggestion lang. Ang asikasuhin ninyo, yung may connection sa bigas. May connection sa presyo ng bilihin. Trabaho, etc. Itigil nyo muna ang pamumulitika. Okay? Hanggang dyan na lang po muna tayo. Abangan ninyo ang programa ng Banateros dito lang sa SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone. Coach Oli po.